Alright, Mabsat, mega love shout out. Ito mga kabsat. Nako po, Marcos, inorderan na ang DPWH para imbestigahan ang 51 billion scam ni Pulong. Ala kayo! Pinapaimbestigahan na yung 51 billion scam, flood control scam ni Pulong, ni Pangulong Bongbong Marcos. Paktay kayo! Sige! Ubusin nyo, mga kumag na yan. Bilisan natin para matapos kagad. Second to the last topic na guys. Ito na yung second to the last topic natin. $51 billion flood control funds to initiate investigation into the alleged anomalies surrounding the 51 billion flood control funds of Davao City Mayor Pulong Duterte. And this is amid the ongoing floods that continue to damage properties, to displace lives in Davao. At ngayon, for the first time, on the fourth year of the Marcos administration, it looks like the president has finally ordered the Department of Public Works and Highways to investigate these supposedly substandard or ghost projects lagi binaba in the district of Davao Congressman Pulong Duterte. Paktay ka. If we must remember, and we vlog about it earlier, the group of Congressman Tino, the militant group of party list Congressman Tino, has already filed a 4 billion case against Pulong after they discovered 4 billion of his 51 billion funded flood control funded projects were either substandard or were ghost projects or defective projects. So back then, the government did not do anything yet. The DPWH did not do anything yet. It was only the group of Congressman Tino who were taking action against Baste. And the case we don't even have any update on the case. Pero ngayon parang naiba na yung ihip ng hangin. Kasabay ng pag-authorize ni presidente yung pagbukas ng mahiwagang BIR box. It looks like he also ordered the DPWH Secretary Vince Dizon to go to Davao and to inspect one defective project, multi-million project located in Barangay Talomo proper in Davao City. At sabi nga ni Vince Dizon, nakakagalit na merong ganitong substandard na project na 10 years na pala. 10 years na nakita na sira ito at depektibo ang construction nito, pero hindi lang man inayos. 2019 pala, 2019. So that's 7 years at pasok na pasok sa time ni Baste Duterte. So baka si Baste during the Duterte administration ang gumawa nito. Sabi ni Vince Dizon, yung mga project patsi-patsi. Kumbaga parang yung parehong project ni Alan Peter Cayetano according to Ping na hindi kinumpleto. Kaya meron nga naglagay ng dike pero masyadong mababa at hindi kinumpleto. So syempre yung lugar na walang dike, doon papasok ang tubig. Kung gagawa ka ng dike, buo gagawin mo, pero ito chap chap dike sa Palomo River na nakita mismo ni Public Works Secretary Talomo River na nakita mismo ni Secretary Vince Dizon. So patay ka Pulong Duterte. This is the beginning of the end na rin sa'yo. Kasi hindi naman ito pupunta si Vince. Ang layo-layo ng Davao sa daming projects na kailangan inspeksyonin siya. Hindi naman kasi parang yung pagpunta niya sa Davao to personally inspect the project and to declare na nakakagalit itong mga project, substandard project na ito amid the big amount of money poured into Davao. The fact na ginawa niya ito, hindi niya gagawin ito without clearance or order from President Bongbong Marcos kasi this is a declaration of war. Pareho lang yung paglabas ni Presidente ng order sa Bureau of Internal Revenue to open up the income tax records ng mga Duterte. That is tantamount to a declaration of war. And also, Vince Dizon going to Davao to expose the alleged ghost projects and substandard projects of Pulong Duterte. That is also a declaration of war. Kaya we cannot isolate this issue na gawain lang ito, initiative lang ito ni Vince Dizon. Order ito ni Presidente na it's about time. It's about time, investigahan nyo na. At kung may basehan, kasuhan nyo si Pulong Duterte. Yan na. Makukulong ka na rin. Plunder rin yan. Plunder yan. 51 billion. Plunder yan. Ikulong nyo na lahat sila.
isa-isa na kayo ikukulong ng Marcos administration. Pero may basis naman kasi kitang-kita naman na grabe pa rin ang baha sa Davao. Oh, grabe, So no? i-play natin itong video and we thank kay ANC for this video sa pagbisita ni Vince Dizon. Pag-inspect ni Vince Dizon personally sa defective project. Meron pang Remember, Cabral Files. yung unang pumutok itong flood control anomaly, ang daming lugar bumisita si presidente. Ha? Sa Visayas, yung isa pa lugar na controversial rin, Oriental Mindoro, sa Mindoro, pero hindi siya pumunta para mag-inspect sa substandard project ng ni Pulong Duterte o ng mga Duterte sa Davao. This is the first time na ginawa yan ng DPWH ni Vince Dizon mismo. So panoorin natin to. Ito na, gera na to. Court Secretary Vince Dizon visited an alleged substandard dike project in Barangay Palomo proper in Davao City. Let's get the latest from our correspondent Arnel Tocmo. Arnel? Yes, Ron, DPWH Secretary Vince Dizon inspected the flood control project in Bangkal, Barangay Palomo proper, Davao City Wednesday morning and found some deficiencies in the dike that may have contributed to Friday's severe flooding. Dizon said the section of the Palomo River near the houses that were heavily affected by the flooding has a concrete flood control structure. However, he observed that the installation of the gabions was incomplete. He reprimanded the district engineer for failing to install the gabions along the entire. Yung gabion, yung mga yun bato na nakanet, bato-bato na nakanet. Rock So, kung netting. incomplete yung gabion, ibig sabihin mas maraming pera mas malaking budget ng project na punta sa bulsa kaysa sa pagbili at paglagay ng mga gabions. Kaya Bistado. bumigay yung dike. Again guys, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Length of the dike. He believes that the impact of the flooding would not have been as severe had these measures been implemented earlier. He also said that extending the gabions and raising the height of the dike would neither be expensive nor difficult. During the inspection, several DPWH personnel also began removing debris that had blocked the waterways. Dizon also questioned the district engineer over why the river had not been dredged for the past 10 years. He also pointed out that the flood control master plan completed in 2023, which should help mitigate the effects of heavy rains and reduce the risk of flooding, has yet to be implemented. Meanwhile, Davao City First District Representative Paulo Duterte also said that So, the JICA Davao Flood Control Master Plan has Walang ginawa si Duterte dyan kasi si Pulong dahil busy siya. Busy siya nakikipag-party sa mga bugaw at saka sa mga babae. Samantala, habang nararagasan ng baha sa Davao, yung kapatid naman niya, si Baste, busy nakikipag-party sa mga gay bars sa Ibiza, Spain. Kaya i-like nyo itong vlog, i-share nyo itong vlog para mapunta ito sa kababayan natin sa Davao. Ano ba, magising naman kayo. I-like nyo at i-share nyo itong vlog. Sabihin nyo na, oy, mga Davaoenyo, gising. Yan. Yun ilagay nyo sa caption. remained unimplemented and not funded since 2023. Duterte also urged Dizon to review the records to determine who prepared and approved the projects and who failed to secure funding for them. He also challenged the DPWH Secretary to identify those responsible for failing to implement the master plan. And that's the latest here in Davao. Back to you, Ron. Thank you very much for that report, Arnel Tocmo. Kahit may mga master plan leche plan lang yan. Kung ang congressman hindi nagpa-follow up, kung ang congressman hindi humihingi ng budget sa national government, at kaya mo punduhan yan, Pulong. Kaya mo punduhan yan. Kayang-kaya mong punduhan yan, pero binubuhos mo sa mga bugaw ang pera. Kaya wala. Nagsasuffer yung mga constituents mo sa Davao. Wala ka namang paki sa kanya. Tao lang sila sa inyo tuwing eleksyon. So ito rin na from One Mindanao, sinabi niya, nakakagalit talaga eh. Kasi nangyari na pala ito 2019, although mas grabe noong Biyernes. Pero since 2019, walang nangyari dito. Hindi in-address. Ito si Pulong, sinasabi pa, wala na na-issuean budget sa akin since 2023. Since nag-away na wala na daw nag-issue sa kanya, naglabas ng pork barrel sa kanya or wala na siyang binigyan ng pork barrel since nag-away yung mga Duterte, yung Unitives, yung dating Unitives, nag-away-away na. Pero yung unang baha nangyari 2019. Panahon pa ng tatay mo. Pwede ka humingi ng budget noon eh. Bakit tayo naman critical tayo kay President Bongbong Marcos pero hindi pa presidente si President Bongbong Marcos nung unang nangyari yung sakuna dito. Yung unang bumigay itong mga dike nung 2019. Tatay mo pang presidente. Bakit hindi ka humingi doon? Dahil wala ka talagang paki. Wala ka talagang concern sa mga malasakit at awa sa mga constituents mo. Importante lang sa iyo yung boto nila at yung tongpat sa mga projects na ginagawa nyo dyan sa Davao. Kaya i-share nyo itong vlog. I-like nyo itong vlog para mapunta ito sa mga kababayan natin sa Davao. You deserve to have better leaders. May fellow Mindanaoans, may kababayan, the good people of Davao, you deserve better leaders. So ito yung iba pang video ni Vince Dizon. Yari na pala ito 2019. Last time na umangat yung tubig 2019. No? Although mas grabe yung Biyernes. Pero since 2019, wala nangyari dito.
hindi na-address. Kaya bago ako nagalit, dito sabihin natin kahit na bago siya, na talagang nagalit ako kasi meron matagang pagpapataas ng dike doon, mga mas mataas ng 2 metro. Pero naputol, hindi tinuloy-tuloy. So, tanong ko bakit? So naputol ang dike dahil napunta sa bulsa. Napunta sa bulsa, kaya putol ang project kasi napunta sa bulsa. The same rin pareho sa projects ni Alan Peter Cayetano sa Taguig. Putol o naka-overlap para malaki ang tongpats. Oy, still man Canada. Thank you ha sa big support coming from all the way from Canada. Ha? Sabi niya, hello, Bat. Mabuti nagdiretso ka pa rin mag-vlog kasi need namin ang iyong mga insights, opinions, and ideas. Especially nasa abroad ako or kami. Palagi lang akong nasubaybay sa vlog mo dahil busy sa work. Wow, thank you ha for the kind words ha, Steelman Canada ha. Actually, kaya tuloy pa rin tayo. Hindi lang dahil alam natin na may mission tayo sa Diyos kaya na-save na naman yung puso natin. Dahil rin sa suporta nyo, dahil rin sa encouragement nyo ha. I'm really happy to be aware na meron tayong nagagawa, meron tayong mga, and you trust me to be neutral, and kahit pa paano may alam naman tayo. Steelman Canada tulad sa mga gabions, mga ganyan, kasi nagkaroon rin tayo ng 3 secretaries ng DPWH na kliyente ng firm ko, ng company ko dati, na Dean & King's Communication, na ang mga kliyente natin, mga top corporations, presidents, vice presidents, and cabinet members or government agencies, including the DPWH, Bureau of Customs, Department of Tourism, and many other departments, Congress, Senate, gano'n. Okay, so tuloy tayo ha. And best regards to your family there in Canada. Saan kayo sa Canada? Best regards to all of you. Sige, tuloy tayo. Hindi alam. Ang mabiling-bilin ang pumasok na pera dito ng DPWH. Tapos ito, ina-estimate ko, napakaliit na gastos nito. Hindi ito mahirap gawin. Ipapapaupisahan ko na today. No? Sinabihan ko na itong DE, saka yung regional office natin, na kung ano yung level ng taas ng mga babyon doon, ituloy-tuloy na, para tumaas na to. Kasi yung mga matataas doon, ang sabi sa akin ng mga tao, hindi pumasok pa rin na tubig, pero hindi kasi grabe nung pumasok dito. So ibig sabihin, kung yung nagawa sana, na 7 years na yung dumaan, since 2019, hindi grabe masyado yung operation ng mga kababayan natin dito. Diyos ko, bakit ano ba yung nangyari sa mga bahay dito? Yung nakausap ko kanina, lola pa na halos umakit na siya, pumasok na siya sa kisang niya kasi grabe. Hindi ko tanggap ako ng ganito. Talagang napapamura ako, nagagalit ako kasi ano sinasabi ko nga dito sa diin natin. Kung ikaw ba nakatira dito, yung pamilya mo nakatira dito, hindi mo aayusin mo? Ay, bingin lang ako nakita high blood. Si Vince Dizon, yung puso mo kuya. Pero, siyempre order na ito ni President Marcos. Sige, investigahan mo yan. Pagalitin mo yung mga tao. Kasi meron kumakalat na video ngayon na bumisita ata si Presidente sa housing project doon. And then sinigawan siya ng mga tao, mga bata pa naman sa eskwelahan kung saan naglanding yung helicopter niya. Sinigawan siya na bangag. Kaya lalo nagalit si Presidente. Hindi ayusin mo, bakit sa pamilya mo yun? Ibig sabihin, kulang sa malasakit sa tao dito. Bakit hindi ginawa yan? 2019 pala, nagkaganito na, tapos hindi man lang ginawa yan. So that is where Dito. your Tapabeños, that is where your 51 billion has gone. Mga project na chak-chak, mga project na kulang, mga project na madaling masira. So you better think twice. Marami pa, ang dami pa mga magagaling na mga Tapabeño na pwede nyo suportahan sa 2028 sa local government, sa local position, sa race for the local positions. Bakit hindi ginawa yan? 2019 pala, nagkaganito na, tapos hindi man lang ginawa yan. So ngayon, pinapaumpisa ko na ngayon. So magsisimula na, as soon as possible, kung kaya bukas, magsimula na yan. Hindi mahirap yan. Saka hindi yung mahal. Yung pagpapataas nito. Kung mga ibang sumama sa inyo sa akin. Kaya ang problema, mura pala si Mr. Secretary. Mura, sabihin natin 20 million, magkano lang kita dyan, tongpats. Kung mga 100, 200, 1 billion yan na project, doon si Pulong type na type dahil malaki rin ang para sa pusong kumakayod. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe mga kakabsat. Baka naman. Salamat po sa mga nag-like. Alright? Move. Just wait. At the Kung pupunta kayo banda doon, mga 100 metro lang, makikita nyo, kung ito yung level nito, mayroong mga gabyon doon na ganito sa Suzuki, shout out. Ito, bakit mo naman itinuloy? Di sana masalba natin yung hindi masyadong grabe yung permission dito. Kasi doon, hindi masyadong masama. Kausap ko yung mga tao doon. Pati sa kabila, tignan mo. Kabila yung, tignan mo. Makikita nyo yan, yung mga bato doon. Ayun, mas mataas doon kaysa dito. Ba't sila yung itinintay lahat yan?
Di ba hindi yan mahal? Dalawang magkabilaan side ng river. Yung isa mababa, yung isa mataas. Yung isa 30% ang kita, yung isa 50% ang kita. Kaya binaba ng klaseng kagaguhan yan. Pwede ba yung tubig ganun? Pag ganun yung tubig, siyempre kwan yan, level yan. Galing ng congressman nyo dyan. Napaka-genius talaga. Kasing genius daw ng tatay niya. Diyos ko po. Di ba? Basic one lang yan. Basic ano ba yan? Course lang yan natin sa elementary, yung level will the water will find its source. Ano ba? Physics yan, di ba? Billion pumasok dito. Seth, how much budget are we going to use for So this, that? I don't think abot. Baka hindi abutin mo na yung 100 million. This is not expensive. And yet it was not done. Why? Kanina fault your secretary. Ay ba, hindi ko na alam. Di ba, obviously, fault ng DPWH yun. Fault ng mga, di ba, obviously, fault ng DPWH yun. Fault ng mga leadership, di ba? Both national and local. Elican del Carmen, shout Di out. ba, bakit hindi inayos? Siyempre si Pulong. Kasi kahit nag-execute ng project ng DPWH, pero budget ni Pulong. Port barrel ni Pulong. Diyos Pio Marimar. 10 years na daw walang dredging dito. Ibig sabihin, bawat baba ng tubig galing sa bundok, yung level ng river, ng Talomo River, pataas ng pataas, it becomes shallower and shallower. Kaya talagang ganun ang mangyayari kung hindi ka mag-dredge. Ang dredging, pauwi-uwi ko sinasabi sa mga taga-DPWH. Nung nagsimula ako dito, nung ginaunch natin ni Presidente yung Open Contrabaha, every year, dapat Andali Ewan ko paano maalisin itong mga ads na to. Sa Facebook kasi tayo nanonood sa Facebook. imbestigahan dito. Kung ano nangyari dito, bakit? O yun, iimbestigahan na talaga nila. Kung ano Are you nangyari. heading for an investigation? We will have to. But, Yun, tuloy-tuloy na bakit iimbestigahan. hindi inayos? 10 years na daw walang dredging dito. Ibig sabihin, bawat baba ng tubig galing sa bundok, yung level ng Oy, thank you so much Leo Up from Singapore Sabi niya with his support sa BAT team, sabi niya, "Hello Mr. BAT, I'm civil engineer working here sa Singapore. At salamat sa inyong mga malalim na insight. Ako ay nasaktan kapag may narinig na ganung klase mga project sa atin." Biro mo, Leo. Ginagawa niyo ba yan? Yung may dike sa magkabilang side ng river, yung isa mataas, yung isa mababa. Parang kaya mo turuan ng tubig na pag gano'n na lang kayo hindi ba yan? Hindi ba yung tubig pantayan? Genius talaga. Genius talaga ang genius na pagnanakaw talaga ito. Ay. Thank you Leo Up, and best regards to your family. Nasasaktan daw siya. Tayo natatawa na lang tayo. Otherwise, ma-heart attack tayo sa galit dito sa mga magnanakaw sa gobyerno. ng Talomo River, pataas ng pataas, it becomes shallower and shallower. Kaya talagang ganun ang mangyayari kung hindi ka mag-dredge. Ang dredging, pauwi-uwi ko sinasabi sa mga taga-DPWH. Nung nagsimula ako dito, nung ginaunch natin ni Presidente yung Open Contrabaha, every year dapat nag-dredge. Kaya nga, imbestigahan dito. Kung ano nangyari dito. Bakit? Nung 2019, nagkaroon ng ganitong klaseng baha, dito din sa same area, bakit wala nangyari? Yun ang tanong ko. Bakit? Ito ang sagot. Are you demanding for an investigation? We will have to. Yan. But, more importantly, kailangan may gawin tayo. Kasi, may nangyari na naman ngayon. Tapos, sabihin ng mga tao dito, wala na namang mangyayari. Yan, imbestigahan nyo lahat. Do it. Do it. ASAP. Forthwith, Mr. Secretary, yan na, lagot na kayo. Iyak na si Pulong. Iyak na. No wonder, panic mode ng mga Duterte. Kung ano-ano lang sinasabi ni Sara doon sa dahig. Hindi na alam. Tuliro. Hindi na alam kung anong gagawin. So, babantayan natin itong issue and thank you, Mr. President. Finally, you ordered your Public Works Secretary to start investigating itong katiwalian sa 51 billion flood control project ni Pulong. Kaya masaya pati si Braveheart, sabi niya sa wakas gumawa ulit ng ang kalikasan ng paraan para umpisahan ang investigasyon diyan sa Davao, Sir Bat. Yan rin ang naisip ni President Bongbong Marcos. Ginamit niya yung baha diyan na naganap habang yung mayor nila ay nagpapasarap doon sa gay bars sa Gay Ibiza, bars. Spain. Yan. Once again, tama ka, Braveheart. God's kuwan na naman ito. Deus ex machina, sabi ng mga Greek. Sa mga Greek play, Deus ex machina. Naka-corner na yung bida. Papasok na yung mga Greek gods to save the bida, or to attack, to kill the kontrabida. So Deus ex machina, God's intervention. Parang ganyan rin nangyari dito. Nabigyan si Presidente ng dahilan para imbestigahan na ito. At hindi nila masabi na, parang nawala daw yung sound natin.
Alright, okay na, okay na. meron naman. Minsan, Salamat, Sir Bat. O, Ma'am Sat, pasensya na, mag-last topic na tayo. Medyo na hinahabol akong oras, alas 7 na eh. Countdown tayo in 30 seconds. Maraming salamat, Sir Bat. At ako, salamat, Pangulong Bongbong Marcos, ha. Inutusan mo na imbestigan yung 51 billion scandal na yan. Diyos ko, Lord. Last topic tayo, Ma'am Sat.